Amen. Praise God. Muli nga po, palakpakan natin ang Diyos sa mapagpalang umaga na to. Yung para po sa Panginoon. At may kasamang sigaw ng Hallelujah! Yan. Amen. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa akin. Yan. Ako po ang iyong lingkod sa umaga na to upang maghatid ng mensahe ng Diyos para sa araw na ito. At muli po, atin po ipagpapatuloy kung ano po yung ating nasimulan. At ano nga po ulit ang theme natin for this year. Welcome to the Spirit-Filled Life. Amen. At nung nakarang linggo po, pinag-usapan natin ay about the Holy Spirit. The power from above. The power from above. And ngayon po, we will still continue talking about the Holy Spirit. Since we can never go and be filled with the Spirit without knowing who the Holy Spirit is. Amen, madam? And so we will dig deeper and we will, our desire this morning, nawa ay kaisa ko kayo na nagnanais na mas higit na makilala ang Panginoon sa umaga na ito, lalo na't patungkol sa ating Diyos, ang banal na Espiritu. Ayan, sa ating pong pagpapatuloy, ayan, pigit po natin ang ating mga mata at patuloy po tayong dumulog sa Panginoon. Aming Diyos, tunay nga dakila ka, tunay nga ikaw makapangyarihan, ikaw po ay saganang magbigay, Panginoon, sa lahat ng mga naghahanap at nais masumpungan ang iyong presensya. Ikaw po ay patuloy na nagpaparanas, ikaw po ay tumutugon. Kaya salamat po sa isang mapagpalang pagpuri at pagsamba na iyo pong ipinaranas sa amin sa umaga na ito. At sa aming pag-aaral ng iyong salita, patuloy po naming binubuksan ang aming isip, ang aming puso ay handa, Panginoon, na tanggapin ang iyong mensahe sa umaga na ito sapagkat nananampalataya po kami ng iyong salita. Ano man ang pinapahayag nito, ito po ay totoo, ito po ay tunay, ito po ay makapangyarihan sa amin, sa aming buhay. At nagtitiwala po kami na ang iyong salita, ano man ang pinapahayag ng iyong salita, na kung sino kami, ay kami nga iyon, Panginoon. Ano man ang pinapahayag ng iyong salita na meron kami, ay meron nga kami ngayon. At ano mang pinapahayag ng iyong salita na magagawa namin, ay magagawa namin iyon sa tulong mo, Panginoon. Kaya sa umaga to, patuloy ka nga pong magparanas at magpakilala sa amin sa umaga na ito. At inaangkin po namin na ang anumang maririnig naming mensahe sa iyo, ito po ay magdadagdag sa aming pananampalataya. Patitibayan po namin nito ang aming pananampalataya, bubusugin po nito ang aming espiritu at magagamit po namin ito sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming pagsunod sa iyo. Ikaw po, O Diyos, ang kalooban mong isang mangyari sa umaga na ito at ikaw po ang patuloy na maluhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At ngayong umaga po, ang ating pag-uusapan ay Holy Spirit and Holiness. Ayan. Kita naman po dyan sa likod. Wrong choice po ako ng team eh. Medyo light. So, hindi kita sa live stream. Yan. So, hindi siya kita sa live stream. So, ang pag-uusapan po natin ay Holy Spirit and Holiness. Matatagpuan po natin yung ating teksto sa 1 Peter chapter 1, verse 16. Sige po, buksan po natin yung ating mga Biblia sa unang Pedro chapter 1, verse 16. Natagpuan na po natin. Amen? Ayan. Napakaikli lang po niyang verse na yan. At sabi po dito sa unang Pero, chapter 1, verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. At sa English po, because it is written, be holy for I am holy. Okay na yan, sa ano lang, sa PowerPoint. Yan. So, ngayong umaga po, yan, I pray na buksan po natin yung ating mga Biblia. Hindi ko po nilagay yung ibang verse dyan. So, buksan po natin yung ating Biblia ngayong umaga. So, sa ating pag-umpisa, pag-uusapan po natin is, sino nga ba ang Holy Spirit? Yan. Who is the Holy Spirit? And pangalawa, about holiness. Ano ang
ano nga ba yung holiness when it comes to Christians? When it comes sa mga believers, ano nga ba yung holiness? So, may tatlong bagay tayong punto ngayon. Una, ano ang ibig sabihin ng kabanalan? Yan, wag mo na ipaskil, Kuya Marvin. Yan. Pangalawa, ano ang nagiging bunga ng pamumuhay sa kabanalan? At pangatlo ay, ano-ano ang hakbang para makapamuhay sa kabanalan. Ngayon po, umpisahan natin para mas maunawaan natin yung patungkol sa kabanalan o holiness. Let us know who the Holy Spirit is. Next slide. So, Holy Spirit, I'm not going to dig deeper dito dahil natakal na siya from previous preaching. So, patasadaan lang natin. Holy Spirit is the helper, the comforter, the power from above, intercessor, living water, bread of life, air, and so on and so forth. So marami pong role ang Holy Spirit sa buhay ng Kristiyano. Amen ba doon? So marami po siyang role. And let us see, for us to know about holiness, kailangan nating malaman sino ang tao. Yan, sino ang tao. Siyempre, kailangan nating malaman. Next slide, please. Ayan. So, ito yung tao. This is us. Itong tao na to, meron siyang katawan, physical na katawan. Meron siyang soul. At meron siyang spirit. Yan. So, tingnan nga natin. Nakikita niyo ba yung katawan ng katabi niyo? Nakikita naman, no? Physical naman, no? Meron naman. Ayan. So, kung humihinga yan, ibig sabihin, may kaluluwa at spirit yan. Okay? So, pag hindi humihinga yan, baka katulad niya ni nasa morgue. Okay? So yung tao, kapag buhay, meron siyang katawang lupa, soul, and spirit. So, yung tao, alam naman natin, next slide, Kuya Marvin, alam naman natin, ang tao nagkasala. Ayan. So, very kiddie Sundays ko yung presentation ko, guys. Ayan. So, alam naman natin yung tao nagkasala. And nagkaroon siya ng tinatawag na spiritual death. Ayan. So, ibig sabihin, yung dating tatlo pa rin yun. Yun nga lang, yung spirit niya, patay. Okay? Nandyan pa rin yung spirit. Tatlo ka pa rin. Binubuo ka pa rin ng tatlo. So, yung tao na nagkasala, to be specific si Adan, nagkaroon ng spiritual death. So, ibig sabihin ng spiritual death, kung sino nakakatanda sa tinuro ni Pastor Romy, ang ibig sabihin ng death ay separation. Amen? Praise God. Palakpakan nga po natin ng Diyos. Yun. Amen. Praise God. Praise God. So, marami tayong natututunan. So, ibig sabihin, merong separation from God to man. So, merong naghahati. At ang tanging dahilan lang nun ay sin. So, sin is equal to spiritual death. And spiritual death is equal to separation. Separation natin sa Diyos. But, by the grace of God, we have Jesus. Amen? Yan. We have Jesus. Si Jesus ang nagbigay ng reconciliation. And from that, we are being connected again to God. We have this new relationship to God. And we have this from spiritually dead to having an eternal life and a new life. Sige nga po, palakpakan natin ng Diyos. Ayan. Amen. So, this is about God, Jesus, Holy Spirit, and man. So, wala pa yung Holy Spirit. Let us see kung saan papasok ang Holy Spirit. Ayan. So, kung ang tao ay nanampalataya, tinanggap ang Panginoong Hesus na siya ay kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, from death, dadalhin siya sa buhay. And he will receive, of course, we all know, John 3:16, we will receive eternal life. And let us see, there's also another thing that we have received
nung tinanggap natin ang Panginoon Jesus sa buhay natin other than eternal life? Let us see. Let us open our Bible in John chapter 7, verse 38 to 39. Ano nga ba yung isa pang tinanggap ng tao kapag siya ay nanampalataya sa Panginoon Jesus? Bukod sa walang hanggang buhay. Ano nga ba ang tinanggap ng tao? John chapter 7, verse 38 to 39. Alam ko nilagay ko yan dyan, kay Marvin. Intro pa lang to guys ha. Alam ko pero mabilis lang ako. Ayan, John chapter 7 verse 38 to 39. Amen? At sinasabi po dito, salita ng Diyos. Ay, wala pala. Hindi ko pala nilagay. Sorry. Voice off. John 7:38 to 39. Ayan, basahin po natin. Ang sabi po dito, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisasampalataya sa Kanya. Sa English po, He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit which they have believed on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given because Jesus was not yet glorified. So there's another thing na tinanggap natin nung tayo nanampalataya sa Panginoong Jesus. Bukod sa eternal life, we have the Holy Spirit. So that Holy Spirit, si Jesus, nandun na siya sa langit. Hindi na natin siya kasama. Pero meron siyang iniwan. His Word and the Holy Spirit. So, ano ngayon? Diba? So, anong pakinabang natin doon? So, kung ang Holy Spirit, from His being, is holy. So, kaya nga siya natawag na Holy Spirit because He is holy. So, tayo na dating patay, ang ginagawa natin, patay spiritually, ang ginagawa natin ay mga bagay na ninanasa ng laman natin. So, remember, soul contains, or ang bumubuo ng kaluluwa ay will, mind, and emotion. Pag sinabing will, mind, emotion, ang tanging gusto lang niyan, puro makamundong bagay. Lahat ng nakikita niya, lahat ng natatouch niya, lahat ng nalalasahan niya, basta lahat ng physical things. So, yan yung naghahari sa atin nung tayo spiritually dead. But, because of Jesus, because of the love of God through Jesus, nung inaccept natin ang Panginoon Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, we receive eternal life and we receive the Holy Spirit who will give us a new life. Natutulungan tayo para magkaroon ng bagong buhay. So, maihalin tulad ko siya na the Holy Spirit, as John 7:38-39 says, He is the river of life. Yan. Ibig sabihin, the Holy Spirit, next slide please, the Holy Spirit revives the dead spirit. The Holy Spirit reconnects man to God. Yung previous. Ayan. So, the Holy Spirit revives the dead spirit of man. The Holy Spirit reconnects man to God. So, ibig sabihin yung connection natin, pinagtibay ng Holy Spirit na tinanggap natin. That's why, last week, sabi ng ating pastor, the Holy Spirit, ang Banal Espiritu, ang tatak, ang selyo na tayo mga anak ng Diyos. Na mula sa kadiliman, ipinunta tayo sa liwanag, mula sa mga patay, inilagay tayo sa buhay. So that is the role of the Holy Spirit. And now, let us talk about holiness. So in short, holiness without Holy Spirit
hindi natin kayang ma-achieve. Amen ba doon? Pwede tayong magsimba anywhere. Pwede tayong tumulong anywhere. And kahit kaninong tao, pwede tayong magkawang-gawa. Pwede tayong magsimba tuwing linggo. Pwede tayong anything na kaya nating gawing mabuti. We cannot be holy without the Holy Spirit. That's the catch. Na kapag hindi natin tinanggap ang Panginoong Hesus sa ating buhay, we cannot receive the Holy Spirit. And because of that, we cannot be holy. So yun yung catch. Nawa ay maisip natin yon ngayong umaga, na yung holiness is something na kaya nating gawin dahil sa tulong ng Banal na Espiritu. Without Him, without the Holy Spirit, it is impossible. Just like the message last Sunday, na without the Holy Spirit, we cannot do impossible things. Mahirap mag-ministry kapag walang Holy Spirit. And ganun din siya. Hindi tayo kayang makapamuhay ng may kabanalan dahil lang sa mga ginagawa natin. Ginagawa natin yon dahil na ang Banal Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. So, let's talk about holiness. Of course, hindi ito natatapos. Katulad ng isang bagong kasal. Ayan. So, yung bagong kasal, they have this union. Na kapag nagpakasal sila, it is, imahilan tulad ko siya na tayo, nung tumanggap tayo sa Panginoong Hesus. So, isipin natin, nung oras na tinanggap natin ang Panginoong Hesus, we become His. And He become ours. Okay? It is just like a marriage. So, ganun siya. Tingnan natin. So, yung marriage life, it's not like a happily ever after na yun. Tama ba? Sa mga mag-asawa po dito, kapag nagpakasal kayo, hindi doon natatapos. Tama po? We need to work things out para mag-work yung marriage. Tama po ba? May ginagawa tayo. And also this, to have this, ito yung holiness eh. Kung sa marriage, ang goal nila is happy marriage, ganun din naman sa buhay ng isang Kristiyano na may Kristo at Banal Espiritu sa kanyang buhay. Ang goal natin ay holiness. Yan ang goal natin, holiness. Now that the Holy Spirit is in us, this is the start of our journey to pursue the life of holiness. Okay? Yung dati nating buhay, kasama ng ibinaon sa lupa nung inilibing ang Panginoong Hesus. At nung siya'y nabuhay, binigyan tayo ng bagong buhay. At yun yung patuloy nating tinatamasa ngayong mga oras na ito at sa mga susunod pang araw. So itatak po natin sa isip natin, it's not about religion, it's not about cultural beliefs. Hindi ito pabanalan na tinatawag nila, but it's all about holiness, our relationship to God, our journey drawing closer to God. That is holiness. Hindi siya sa mga bagay na ginagawa natin, kundi ano yung nangyayari habang ginagawa natin yung mabubuting bagay na ayon sa Diyos. Ang kailangan mangyari is one step at a time, we draw nearer to God. Yun ang goal natin, holiness. So let's, intro pa rin po ako, okay? So Holy Spirit, sabi ko nga kanina, our relationship to God is just like a newlywed. At ang katibayan ng sila'y kinasal, ay kala mo talaga may relationship na ako. So ang katibayan na silang kinasal ay marriage certificate. Tama po ba? Yun ang katunayan na sila'y kasal. And just like newlyweds, na tayo na nakipag-isa sa Panginoong Hesus ay may katibayan. And what is that? That is the Holy Spirit. The Holy Spirit is our identity. The Holy Spirit is the evidence of our union to Jesus, our union to God.
So, Holy Spirit is our identity. And what we are doing is the things that we should do according to our identity. Oh, okay, mas papababawan ko po. So, yung ating mga men in uniforms, yan, just like nurse, doctor, soldiers, police, firefighters, ano pa ba? Architect, engineer. So, ano pa may mga men in uniform? Or maybe kahit walang uniform, kasi may mga trabaho na hindi nag-aalaw ng uniform. We have IDs. ID, di ba? Identification card. We have ID laces. At bilang Pinoy, meron dapat tayong national ID. Ayan. So, we have this identity. Okay? At kapag gumawa tayo ng ibang bagay, like for example, yung isang doktor, hindi niya ginawa yung kanyang trabaho. Hindi niya man lang niligtas yung naghihingalo sa gitna ng kalsada. Is he being a doctor? Doctor pa rin ba siyang matatawag if he's not doing what he should do? Ganun din sa atin. The Holy Spirit is in us. He is our identity. Yun nga lang, marami sa atin, or most of the time, we are not doing what we are supposed to do according to our identity. The Holy Spirit is holy. Therefore, what we should do is things that is holy. Things that are holy. Things that are acceptable to God. So, we will go deeper sa ating pinag-aaralan when it comes to holiness. Ano nga ba yung holiness? Sa dami ko nang sinabi, ano nga ba yung holiness? Ayan. Holiness of God, we cannot grasp holiness of God. So we will not talk about specifically about holiness of God, but we will talk about the holiness na iti-take part sa atin ng Diyos. So holiness, next slide. Next slide. Touchscreen naman. Susunod touchscreen na yung TV natin. Ayan. So, ano ang ibig sabihin ng pamumuhay sa kabanalan? Makikita po natin yung kahulugan nito sa unang Pedro, chapter 1, verse 14 to 15. Ayan. Alam ko nandyan yung verse kay Marvin. Ayan. So, ito po ang sinasabing salita ng Diyos. Bilang mga masunuring mga anak, ayan, sabi, yun yung keyword, di ba? Patapit nga yung, yung mga kalabit niya. Ayan. So, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa, tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang ating Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So, ibig sabihin po, ang kabanalan ay pamumuhay ng hiwalay sa kasalanan. Amen? Ang kabanalan ay pamumuhay na hindi umaayon sa mga masasamang pagnanasa. Ang kabanalan ay paggawa ng mga bagay na ukol sa Diyos. Inuulit ko po, ang kabanalan ay paggawa ng mga bagay na ukol sa Diyos. Magagawa lang natin ito sa tulong ng banal na Espiritu. Lagi ko po itong paulit-ulitin. Magagawa lang natin magpakabanal, magagawa lang nating mamuhay ng may kabanalan sa tulong ng banal na Espiritu. Basahin po natin sinasabi sa unang Pedro chapter 1 verse 2. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin, sa mulat-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Minsan pa nga po, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sa mulat-mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo.
Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan. Sige nga po, sabihin natin sa katabi natin, sumagana nawa sa iyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos. Amen. Praise God. So inuulit ko po, ang kabanalan ay pamumuhay ng hiwalay sa kasalanan. Ang kabanalan ay pamumuhay na hindi umaayon sa masasamang pagnanasa. Ang kabanalan ay pamumuhay sa paggawa ng mga bagay na ukol sa Diyos. At magagawa lang natin yon sa tulong ng banal na Espiritu. Alright. To our next point. Ano nga ba ang bunga sa buhay ng Kristiyano kapag siya'y nabubuhay o namumuhay ng may kabanalan? Of course, hindi po ito bababa sa 5. 5 lang po yung kaya nating itackle according sa oras natin. So, more than this, is marami po siyang benefits sa atin. Katulad ng happy marriage. So, marami siyang benefits, okay? So, ganun din naman. Kung tayo nakakapamuhay sa pamumuhay ng may kabanalan, marami po siyang bunga sa buhay ng Kristiyano. Okay. Una, nagpapalalim ng relasyon natin sa Diyos. Amen? Kapag tayo namumuhay sa kabanalan, ang unang bunga nito sa atin, mas lalong lumalalim yung relasyon natin sa Diyos. Amen? Amen. Basahin po natin yung Awit chapter 15 verse 1 to 6. Yan. Pa-flash na lang Kuya Marvin sa sa online Bible. Yan. Yan, buksan po natin yung ating mga Bible habang chine-check pa ni Kuya Marvin sa Awit chapter 15 verse 1 to 6. Babasahin po natin. Kahit sa Tagalog na lang, Kuya Marvin. Yan. Sa mga malabo po yung mata, tingin na lang po kayo sa hawak niyong Bible. At sa mga kayang magbasa po dito, samahan niyo po ako. Ito po ang sabi sa Awit chapter 15, verse 1 to 6. O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat dapat sumamba sa iyo sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katuwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. So, that's it na lang po muna. Huwag na nating babasahin ng buo. So, ulitin natin sa verse 1. O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? At yung verse 2, ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katuwiran, mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan at ayun, verse 3 na yun. Amen. So, unang nangyayari, unang nagiging bunga kapag tayo nakapamuhay ng may kabanalan ay lumalalim yung ating relasyon sa Diyos. Ayan. Kaya na nating pasukin kahit the Holy of the Holiest kung tayo man ay nasa panahon ng nila Moises. So, that's it. So, the more na namumuhay tayo sa kalooban ng Diyos, the more na namumuhay tayo ng may kabanalan, the more na ginagawa natin yung mga bagay na ukol sa Diyos, mas lalong lumalalim yung relasyon natin sa Diyos. At pangalawang bunga, nagiging kapakipakinabang tayo at mabisa para sa layunin ng Diyos. Ulitin ko, nagiging kapakipakinabang tayo at mabisa para sa layunin ng Diyos. At iyon yung pangalawang bunga. Sa 2 Timoteo, sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 20 to 26. Yan, basahin natin. Yan. Verse 20, 26.
Ayan. Sabi ng salita ng Diyos, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pila at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan, ulitin ko, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sisidlang natatangi na ba yan? Ayan. Sabi yan. Alright. Let's work on this, guys. Alright? Sabi doon, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis ba yan? At karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. So, hindi na po natin babasahin yung lahat. At sabi doon, ang taong lumalayo sa kasamaan, in short, ang taong namumuhay ng may kabanalan, siya yung natatanging sisidlan, malinis, gustong-gustong gamitin ng may-ari. Yan. Siya yung gustong-gusto ng may-ari na gamitin para sa lahat ng mabubuting gawain. So, ito yung pangalawang pakinabang ng isang mananampalatayang nabubuhay ng may kabanalan. Nagiging kapaki-pakinabang siya at mabisa siya para sa layunin ng Diyos. Amen. At ang pangatlo, napapapurihan ang Diyos. Sa unang Pedro chapter 2 verse 9 to 12. Thank you, Kuya Marvin. Ang bilis ng flash mo dyan. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12. Yan. Basahin po natin. Sabi po dito, verse 9. Yan. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon na hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon, tumanggap na kayo ng kanyang habag. Verse 11, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigba sa inyong mga sarili. Ayun, alam niyo yung struggle sa self? Yun, okay? So, ayun. Ulit, basahin natin yung verse 11. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na to, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigba sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Ulitin natin yung verse 12. Sabi doon, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayong ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Amen. That is one thing na magiging resulta, magiging bunga sa buhay ng isang mananampalatayang namumuhay ng may kabanalan. Napapapurihan niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. At ang pang-apat, nagtatatag ng kapayapaan ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 18. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 18. Okay. Verse 10.
Ngunit ang araw ng Panginoon, verse 9 muna tayo. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inakala ng ilan. Sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen? Amen. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga... Asan na? Okay. Ayan. Asa na? Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, ito na, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos habang hinihintay niyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, verse 13, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnang namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Ulitin natin yung huling verse, 15. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Amen. So, ang ikaapat na bunga, gustong-gusto na talagang pumunta ng Panginoon. Gusto niya nang bumalik. Ayan. Sa hirap ng buhay, marami nag-aangad sa atin, Lord, dumating ka na, hirap na ako. But, ang challenge sa atin na mga nananampalataya sa Panginoon ay mamuhay ng may kabanalan para yung hatol ng Diyos ay maudlot. Bakit? Babalikan natin yung verse 9. Ang sabi doon, nais ng Diyos, hindi nais ng Diyos na mapahamak ang sinuman. Nais ng lahat ay maligtas at magsisi at talikuran ng kasalanan. That's why tayo na unang nakakilala sa Panginoon, we have this responsibility to live a holy life. Sinasabi doon, kapag tayo ay namuhay ng may kabanalan, nagtatatag ito ng kapayapaan ng Diyos. Pinapayapa nito yung wrath of God. Pinapayapa nito, okay, kakalma muna ako, titimpi muna ako, yan, para bigyan ng pagkakataon yung maraming tao na makarinig ng patungkol sa pagliligtas na ginawa ng Panginoon. Sa kaligtasan na pwede nilang tanggapin kung sila isasampalataya sa Panginoong Hesus. At yun yung responsibility nating mga mananampalataya. Kailangan nating mamuhay ng may kabanalan upang yung bunga nito ay mangyari. At ang bunga nito ay nagtatatag ito ng kapayapaan ng Diyos. At panglima, nakalulugod sa Diyos at nagbubunga ng bunga. Ayan. Okay. Sa English kasi, it produces fruit. Okay. Sa Tagalog, nagbubunga ng bunga. Okay. Ayan. So, pag tayo namumuhay ng may kabanalan, ito ay nagbubunga ng kaluguran sa Diyos. Nalulugod ang Diyos at nagbubunga ito ng bunga sa buhay natin. At ang sinasabing bunga ay nasa Efeso chapter 5 verse 1 to 17. Ito ay nagdudulot ng mabuti, katuwiran, at katotohanan. So knowing na merong pakinabang, na merong bunga, na merong mabubuting resulta ang
pamumuhay ng may kabanalan, nawa po ay mamuhay tayo ng may kabanalan. Marami pa pong dakilang bunga ang pamumuhay ng may kabanalan, ang holiness, aside from those 5. So, pwede rin ito na dahil namumuhay tayo ng may kabanalan, kahit anong hilingin natin sa Diyos, ibibigay niya. So, I don't want to dig deeper on that. At pangalawa, and most of all, tinutulungan tayo na madaig ang kasalanan. Kapag namumuhay tayo ng may kabanalan, tinutulungan tayo nito upang madaig natin ang kasalanan. So, yun po yung sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4. Yan. Sa paraang ito ay binibigyan niya tayo ng mga dakila at napakalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa libutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ano ang likas ng Diyos? Banal. So kapag tayo ay nakakapamuhay ng may kabanalan, isang pinakadakila at pinakamahalagang bunga nito ay nadadaig natin ang kasalanan. At yung pagiging holy, pagiging banal ng Diyos ay nai-impart sa atin. We become holy. Because God says, be holy, for I am holy. Hindi sasabihin yun ng Diyos na hindi natin kayang gawin. Katulad ng prayer natin kanina habang bago tayo dumako sa preaching, yung prayer natin na anuman ang sinasabi ng salita ng Diyos na magagawa ko ay magagawa ko nga yun. So if we believe John 3:16 na salita ng Diyos, hindi dapat tayo nagiging cherry pick. Ano lang yung gusto nating panghawakan sa salita ng Diyos, yun lang yung gusto natin. No. Because yung kabuuan nito ay salita ng Diyos. If God tell us to be holy, therefore, let us be holy. And we can do that because the Holy Spirit is in us. The Holy Spirit is our helper. The Holy Spirit is our comforter. Kapag di tayo marunong manalangin, He is our intercessor. Siya yung nagiging tagapamagitan natin. So, the Holy Spirit, we are discussing Holy Spirit and holiness for us to know more about the Holy Spirit. And to look on holiness in another perspective. Ako, nung nabaptize ako is matagal-tagal na. So, April 2009. Ilan yun? 15 years ago. Okay, tama ba? Tama ba ako na-compute? 15 years ago. Ayan, so 15 years ago. It's a work in progress. Nung una, sabi ko, Lord, but ang hirap naman. Ang hirap namang gawin. Ang hirap namang mag-devotion. Ang hirap namang mag-pray. Ang hirap namang umattend. Lagi na lang, Bible study, cell group, youth cell, Sunday service. Ang hirap, Lord. Because, bakit? Hindi kasi malinaw sa akin na yung holiness is something that I cannot achieve, never on my own. I need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit to become holy. And dahil doon, itong mga bunga na to, dahil sa Banal Espiritu, kaya nating matanggap, kaya nating makamit, kayang mangyari. Okay? So, kailangan lang nating gawin is to know the Holy Spirit more, to be sensitive, just like the song na kinanta natin kanina. Di ba? I want to be more aware of your presence. I want to experience your goodness. And
Bakit nga ba lagi nating ini-invite yung Holy Spirit and yung Holy Spirit nasa atin na? Bakit nga ba? Yung kalaking question, di ba? Bakit natin lagi sinasabi, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Eh, nandito na, guys. Okay, nandito na. Right? Most of the time, bakit hindi natin siya nararamdaman, nararanasan? It's because of sin, of course. Yan yung pinakamalaking bara para maranasan natin yung banal na Espiritu. Pangalawa is fear. Aminin natin tayong mga tao, we have fear of the unknown. Okay? Takot tayo sa mga bagay na hindi natin alam. Okay? That's why the Holy Spirit is introducing and paulit-ulit na pinapakilala niya yung kanyang sarili sa atin. Para yung takot na meron sa atin ay mawala. Okay? Para yung sin na nag-hold back sa atin na makilala siya ay hindi na natin balikan. So, paano nga ba? Ano nga ba yung mga dapat nating gawin para makapamuhay tayo ng may kabanalan? So, let us proceed with our third point. Ayan. So, ano ang mga hakbang upang makapamuhay tayo sa kabanalan? So, merong 5 bagay. Ayan. Una, pananalangin na may pagsisisi. 1 John 1:9. Okay? Kahit tayo ay mga Kristiyano na, even though we have the Holy Spirit, we are still in the flesh. We are still in this body. That's why we are so weak when it comes to temptation. But the Holy Spirit, the Spirit is ready. The Spirit. That's why we need to pray. Yan. And I want dig deeper dito dahil paulit-ulit natin itong naririnig. Kailangan nating mag-pray. Kailangan nating magsisi, araw-araw. And nuulit ko, yung pagsisisi is hindi iniipon, yung ating kasalanan hindi iniipon. And this is very true, okay? Aminin man natin na hindi. Bago man natin gawin yung kasalanan, there is someone deep within na pinipigilan tayong gawin yon. Pero matigas yung ulan natin, ginagawa pa rin natin. And after na ginawa natin yung kasalanan, hindi siya tumigil. Nangusap pa rin siya sa atin. Na, anak, mali yung ginawa mo. Kasalanan, mali. And the moment na narinig natin yon, gawin natin to. Let us pray and let us repent. Let us pray and let us repent. That is one basic prayer. Repent. And yung prayer, we will go deeper on that for the following Sundays. So, second one, pagbubulay at pagsunod sa salita ng Diyos. So, nakita niyo po, hindi ko po tinapos sa pagbubulay lang. Kailangan may kasunod. Pagbubulay at pagsunod sa salita ng Diyos. Yan. Magiging effective lang yung ating pagbubulay-bulay kung meron siyang application. So para makapamuhay tayo ng may kabanalan, una kailangan nating manalangin. At unang requirement sa ating panalangin, repentance. Okay? And humility. Second one ay pagbubulay-bulay at hindi natatapos doon, kailangang may application, pagsunod sa salita ng Diyos para maging effective. Yung pangatlo, pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Pagpupuri at pagsamba sa Diyos, praise and worship. Okay? Pang-apat, pakikiisa sa mga kapatid sa Panginoon. Pakikiisa sa mga kapatid sa Panginoon. Ibig sabihin, fellowship. Yan, English. Tinagalog ko lang po para maintindihan nating lahat. Panglima, paglilingkod. May 3 pong tayong pinaglilingkuran. Paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa kapwa Kristiyano dahil sa paglilingkod natin sa Diyos, paglilingkod sa sanlibutan dahil sa paglilingkod natin sa Diyos. We're still going back there.
Naglilingkod tayo sa kapwa nating Kristiyano dahil paglilingkod natin yon sa Diyos. Naglilingkod tayo sa sanlibutan, not to please them. Bakit? Dahil naglilingkod tayo sa Diyos. Okay? So, yung paglilingkod natin sa sanlibutan, it doesn't mean na we will do what they're doing. Babalik na naman tayo doon. Kailangan nating gawin kung ano yung dapat gawin ng isang binago ng Diyos. Ng isang taong binigyan ng bagong buhay ng Diyos. We are no longer the man who is spiritually dead. We are no longer prisoner and slaves of sin. We are a free man and slaves and servants of God. So, itong 5 to, titingnan natin basic. Tama po? Sabi nga ng ating pastor, this is our discipline. Basic. Pero kung titingnan po natin, in our everyday life, parang ang hirap pagkasyahin. Tama mo? Kasi meron tayong trabaho. Meron tayong studies. Yan. This is my struggle as well, okay? Nung mga una pa lang, sabi ko, Lord, parang kulang yung 24 hours to do all these things. And again, na-out of focus tayo. We are doing this not because it's a task na kailangan i-accomplish. We are doing this not because it's required. Okay? We are doing this for the goal. Next slide, please. Tandaan. Ayan, tandaan. Ito ay bunga ng tamang relasyon sa Diyos. Sige nga po, ulitin natin. Yan. Ano ba yung tamang relasyon sa Diyos? Pagsampalataya sa Panginoong Hesus. So kung doon pa lang, ligwak ka na, ibig sabihin, wala pang tamang relasyon sa Diyos. Okay? So unang dapat gawin para magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Dahil gawin mo man yung 5 doon, gawin mo man lahat ng 5 doon, paglilingkod. Panalangin, pagbubulay, pagpupurit, pagsamba, pakikipag-fellowship, paglilingkod, gawin mo man lahat ng yon. Kung walang tamang relasyon sa Diyos, katulad din tayo ng mga taong hindi pa tumatanggap sa Diyos, nang wala pang relasyon sa Diyos. Na yung lahat ng gagawin natin, hindi kayang magligtas sa atin. We're still going back there. So, ang unang dapat nating gawin, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Faith in Jesus. Kailangan natin ng pananampalataya sa Panginoon Jesus. At pangalawa, of course, no. At pagtanggap sa banal na Espiritu. Yan. Sabi dito, pagtanggap sa banal na Espiritu. Of course, kung walang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi natin matatanggap ang banal na Espiritu. Because John 7:38-39 says, sino man ang nananampalataya sa Panginoong Hesus mula sa kanyang puso'y dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay, ang banal na Espiritu. So, this is the right relationship to God. And yung 5 na yon to follow. Katulad ng isang mag-asawa, kailangan na lang ikasal. At yung mga dapat gawin ng isang mag-asawa ay to follow. Okay? So, ganun din naman. We should have the right relationship with God. We should have faith in Jesus and we should have the Holy Spirit. Next, tandaan, ang ating layunin ay maging kawangis ni Jesus. Okay? We are not doing those 5 things for the sake of religion, for the sake of Christianity, for the sake na masabi lang tayo'y member ng JCOD. Okay? We are doing those things dahil nakatingin tayo sa goal. Ang goal natin ay maging kawangis ni Jesus. That is our goal. Not everyday task na kailangan nating i-accomplish, okay? We are accomplishing those things
because we have goal. Okay? This is one goal, the ultimate goal. Maging kawangis ni Jesus. Okay? Let us see those 5 things na kailangan nating gawin in another perspective. Okay? Nakakatamad kasi. Nakakatamad siyang gawin kung sa atin lang sarili. Without clear goal, hindi natin kayang gawin. Katulad ng pagtatrabaho na nagtatrabaho lang tayo dahil gusto nating sumweldo. Okay? Nakaka-demotivate minsan. Pero meron tayong bigger goal than that. Tama? Kaya tayo nagtatrabaho. Maganda ng bahay, ng lupa, di ba? Makapag-ministry, makatulong sa katatapos ng 2nd floor, ng 3rd floor, di ba? We have bigger goals. That's why we have business. That's why we are employees. Okay? Ganun din naman dito. Let us see those 5 steps, 5 things na gagawin natin. Focus tayo sa goal. Ang goal natin, maging kawangis ni Jesus. Okay? Next and the last thing that we should remember, magagawa natin ito hindi sa ating lakas at karunungan, kundi sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu. Okay? Pinakamalaking part, mayroong malaking bahagi sa pamumuhay ng may kabanalan ay ang tulong at patnubay ng banal na Espiritu. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Okay? Naranasan niyo na ba na nag-pray ka naman? Nag-pray ka naman, but after that, bigla ka na lang nagalit sa kapatid mo. Okay? Okay? Nakita mo lang na ginamit niya yung favorite shirt mo. Nagalit ka na. Nayamot ka na. Is that living in holiness? Hindi, di ba? Parang hindi naging effective yung prayer. Naranasan niyo na ba na magbulay-bulay ng salita ng Diyos? And after that, mas malaki pa yung ginugol mo sa Facebook. Nag-devotion ka lang, 15 minutes, 5 minutes ng Word of God. Then, tumunog lang yung cellphone mo. Nag-devotion ka naman, okay? Nag-devotion naman. Pero tumunog yung cellphone. Kasi may nag-send ng meme. Tapos binuksan mo. Eh, hindi siya picture na meme. Reels. Eh, ang nangyari, after mo panood yun, nag-scroll ka pa. Okay, edi humaba na hanggang sa napuyat ka na, wala ka ng tulog, papasok ka na sa school, papasok ka na sa trabaho, wala kang tulog. Is that living in holiness? I think no. Bakit ko sinasabi? Because Holy Spirit has the biggest part in being holy. Para makapamuhay tayo ng holiness, ng merong holiness, we need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Okay? We need the Holy Spirit. On our own, we can read the Bible, we can devote ourselves, maybe we can pray, maybe pwede tayong mag-share ng gospel, but we will never become effective without the Holy Spirit. We will never live our life in holiness without the Holy Spirit. Okay? So it is important to know na habang ginagawa natin yung pananalangin, habang ginagawa natin yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, habang ginagawa natin yung pagpupuri, pagsamba, pag-aawit, pagsayaw sa Diyos, habang ginagawa natin yung pakikiisa, yung pagtitipon, habang naglilingkod tayo sa Diyos, habang naglilingkod tayo sa ating kapwa mananampalataya, habang naglilingkod tayo sa sanlibutan, sa mga taong nakapaligid sa atin, it is important to know the goal. Ang goal natin ay to become like Christ. With the help of the Holy Spirit, who Himself is holy, we can be holy.
the impossible na tinitingnan natin, no, hindi pwede mangyari. Nagkakasala nga ako araw-araw eh. Pag kumakain nga ako, hindi marunong mag-pray eh. Diba? But it is possible. Okay? It is possible. Because the more na ginagawa natin yung 5 things na yon, we are drawing and drawing nearer to God. We are one step closer to God. So habang ginagawa natin yon, huwag tayong tumingin sa masasayang na oras. Huwag tayong tumingin sa ginawa natin, nagawa natin, at hindi natin kayang gawin. Tignan natin kung anong magagawa ng Diyos habang ginagawa natin yung 5 bagay na yun. At ang goal natin, palapit ng palapit sa Diyos. So kapag palapit na tayo sa goal, siguro naman, lalo tayo magpupursige na mas lalo pang lumapit sa Panginoon. And the more na malapit tayo sa Panginoon, na siyang liwanag, the more na hindi tayo nagkakasala. Holiness ay hindi pagkakaroon ng kasalanan. Holiness ay walang, paano matagalog? Holiness ay wala siyang kinalaman sa kasalanan, okay? Holiness is the light Himself. So the more na lumalapit tayo sa Diyos, the more na nagliliwanag tayo. The more na iniiwan natin lahat ng kadiliman. That's why we become holy. Because we are drawing closer to the light Himself, to the Holy One Himself. That's why we become holy. And one thing na kailangan nating tandaan ngayong umaga, Holy Spirit and holiness. We should know the Holy Spirit, how He works in our lives, in everything that we do. Ano ang ginagawa ng Banal na Espiritu? Ano ang pagsamang ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin? And the more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na nagiging kawangis natin ang Panginoong Hesus. Yan. Pacheck nga yung katabi mo. Nagliliwanag na ba yan? Ayan, nagliliwanag. Ako nagliliwanag na ako sa init ito. Ayan. Amen. Ayan. Dito pa ako magtatapos. May next slide pa ba dyan? May next slide pa ba? Ay, wala na? Sige nga. Puri sa Diyos. So, ito ba yung iiwan ko? So, yung Holy Spirit is our help to have a life in holiness. Ang Banal na Espiritu ang ating tulong, ang ating gabay, para magkaroon tayo ng buhay na may kabanalan. Kailangan natin gawin ay mas lalong kilalanin ang Diyos, mas lalong lumapit sa Diyos, mas lalo pang mag-level up sa prayer natin, mas lalo pang mag-level up sa devotion natin, mas lalo pang mag-level up sa ating ministry, at we will achieve those 5 results, 5 fruits of holiness. At ngayon, ang pinakakahulugan ng pamumuhay sa kabanalan ay ang pamumuhay na tulad ng pamumuhay ni Jesus. Nung siya'y nasa lupa pa, mamuhay tayo ayon sa halimbawa ni Jesus sa tulong at patnubay ng Banal Espiritu. Inuulit ko, mamuhay tayo ayon sa halimbawa ni Jesus. Let us pray, katulad ng pagpipray ni Jesus. Let us meditate the Word of God, and obey the Word of God as Jesus did. Magpuri tayo at sumamba tayo sa Diyos as Jesus did. Makipag-fellowship tayo katulad na nakipag-fellowship din ang Panginoon Jesus sa Ama nung siya'y nandito pa sa lupa. At maglingkod tayo katulad ng paglilingkod ng Panginoong Jesus. Because our goal is to become like Christ. Because Jesus Christ is
the Holy One Himself. And with the help of the Holy Spirit, we can become one. We can become holy. As the Lord God said, be holy, for I am holy. Ayan. Tayo pong tumayong lahat. Sige po. Ipikit natin yung ating mata. At katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga taong nasa liwanag ay kailangang mamuhay sa liwanag. If we still have some things na alam naman natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, sa Diyos, sa harapan ng Panginoon, that sin na lagi nating binabalikan, or yung mga bagay na pinanghahawakan natin, kaya hindi natin nagagawa yung mga dapat gawin ng isang mananampalatayang nabubuhay ng may kabanalan. Let us search our heart. Mas magtiwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos na meron tayo? Ano ba yung sinasabi ng Diyos na magagawa natin? Sige po, pikit lang po tayo and let us come to the holy presence of God. Oh God, truly you are holy God, Holy Spirit. We need you, Panginoon. Kailangan ka po namin sa aming buhay sapagkat batid po namin na kami po ay mahina. Kami po ay may mga bagay na inahawakan, di po namin ma-let go para po mas masunod ka po namin. Para mas lalo po kaming makapamuhay ayon sa kalooban mo. Tulungan mo po kami, O Diyos. Alam po namin na kami po sa aming lakas, sa aming karunungan, hindi po ito sapat, Panginoon. Kaya kailangan ka po namin, O Diyos. Sa aming puso, sa aming buhay, kailangan ka po namin, O Diyos, upang magawa po namin, madaig po namin ang kasalanan, madaig po namin anumang pagnanasa ng aming laman, madaig po namin anumang masamang bagay, Panginoon, upang makapamuhay po kami ng ayon sa iyong salita, makapamuhay po kami ng ayon sa iyong kalooban, makapamuhay po kami ng may kabanalan, ng may pagsunod sa iyo, may paglilingkod sa iyo. Nais po namin na ikaw po, Panginoon, ang maghari sa aming buhay. Nais po namin na ikaw ang masigit na maging makapangyarihan sa amin, Panginoon. Nais po namin na ang iyong mga salita ang patuloy na pumuno sa aming isip at sa aming puso. Nais po namin ang aming mga kamay ay magamit sa iyong ministeryo, Panginoon. Nais po namin ang aming mga talento ay magamit po namin sa paglilingkod sa iyo. Nais po namin na mas mapalapit sa iyo, Panginoon. Nais po namin na mas makilala ka po, O Diyos. Kaya, Banal na Espiritu, ikaw po ang mas higit na maging malakas sa amin, Panginoon. Lord, we welcome you in our lives. We welcome you in our hearts, O God. Ikaw po maghari sa amin nang sa gayon matupad ang sinasabi sa iyong salita, O God. We can become holy, for you are holy, O God. Nais po naming maabot ang aming layunin na maging kawangis ng Panginoong Hesus. For we have faith, we believe that we have this new life, O God. The old has come, but the new has come, O God. The old has gone, but the new has come. We have this new life. We have this eternal life, O God. And we want na ang aming buhay, ang bawat araw na darating, Panginoon, ay may spend po namin, Panginoon, ng may kabanalan, ng may pagsunod,
na mas lalong mas mapalapit kami sa iyo, mas lulalim ang aming relasyon sa iyo. Lord, increase our faith, O God. Increase our faith, O God. O Holy Spirit, come upon us. O Holy Spirit, be with us, O God. O Holy Spirit, continue to convict us, O Lord God, every time na kami ay malapit sa tukso, every time na kami ay magkakasala, Panginoon, I pray, O God, tulungan mo po kami. Ayaw na po namin maging katulad ng dati. Nais na po namin sumunod sa iyo, Panginoon. Nais po namin magpabago sa iyo. That we will never be the same again. That we will be better, O God, than yesterday. Sa tulong mo, O Holy Spirit, O Holy Spirit. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Lord, narito po ako, Panginoon, sa kabutihan mo, sa kabanalan mo, tunay ngang kamangha-mangha, Diyos. Oh Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Oh Diyos, sige po, itaas natin yung ating kamay sa Panginoon. Lan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigohin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigohin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguhin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguhin. Magtatapat sa iyo. Sabihin mo ng buong puso sa Panginoon. Ngayon, O Diyos, O Diyos, kay buti mo. Isang ba, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguhin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
a chance to recommit ourselves, O God, to you. Nang aming buhay ay sa iyo, ito'y gamitin mo sa anumang nais mo. Ito'y gamitin mo sa iyong kaluwahatian. Ito'y gamitin mo sa iyong kabanalan. Gamitin mo po kami upang maparangalan ang iyong dakilang pangalan, O Diyos, na ang bawat araw na darating ay isang pagkakataon, O Diyos, na sa aming bawat pagsunod sa iyo, sa bawat hakbang namin ay papalapit sa iyo, and we are drawing closer and closer and closer to you, Lord God, hanggang sa palalim ng palalim ng palalim ang aming relasyon sa iyo, hanggang sa palaki ng palaki ng palaki ang aming pananampalataya sa iyo, hanggang na ang aming buhay sa lahat ng aspeto ng aming buhay ay maging kagamit-gamit at kapaki-pakinabang sa iyo, O Diyos, na hindi na po kami madadaig ng kasalanan, hindi na po kami madadaig ng anumang masamang pagnanasa, sapagkat ikaw na banal na Diyos ang nananahan sa aming mga puso. Ikaw po ang aming lakas, ikaw po ang aming patnubay, ikaw po ang magtuturo sa amin, ikaw po ang patuloy na magtutuwid sa aming daan, sa aming bawat hakbang, ikaw po ang tutulong sa amin upang magawa po namin ang makapamuhay ng may kabanalan, na may pagpupuri, pagsamba sa iyo. Lord, I pray, O God, na patuloy ka nga pong magparanas, hindi lamang po sa mga oras na ito, magparanas ka po, Panginoon, sa bawat isang anak mo naririto at sa bawat isang nakaririnig at nananampalataya sa salita mo, O Diyos. Magparanas ka pa nga po, Panginoon, ng mga dakilang bagay as we do simple things, as we pray, as we meditate your word, as we have fellowship, O God, as we do our praise, as we give you praise and worship, as we serve you, God, as we serve our fellow Christians, oh God, as we serve for the people around us, oh God. Ikaw nga po, O Diyos, ikaw nga po, Panginoon. Walang iba, O Diyos, ang maranasan ka pa po namin, O Diyos. Nais ka pa po naming maranasan, nais ka pa po naming makilala. Alam po namin na ang aming buhay sa lupang ito ay hindi sapat upang makilala ka ng lubusan. Ngunit, O Diyos, nais po namin mas mapalapit sa iyo, kaya nais ka po naming mas makilala pa. And I pray, O God, na sakupin mo po ng buong-buo ang aming puso, ng aming isip, aming buhay. Sakupin mo po ito. Ito'y iyo, Panginoon. Ikaw po ang aming hari, ang Panginoon ng aming buhay. Ikaw po ang may-ari ng lahat-lahat po sa amin. Sa iyo po namin itinatalaga ang lahat, ang aming buhay, Panginoon, ang aming paglilingkod. Sa iyo lang, O Diyos, wala na pong iba, sapagkat ikaw lamang po ang banal na Diyos, ikaw ang makapangyarihan Diyos, ikaw po ang tunay na Diyos, tunay nga wala kang katulad, ikaw ay tunay na dakila at makapangyarihan. Ito po ang aming panalangin sa patnubay ng Banal na Espiritu at sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat
pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed. Be online and be blessed. Be online and be blessed.